Nagpala tayo, no? Kahit na medyo mainit, medyo mahirap, nandito pa rin tayo upang sama-sama, upang pasalamatan siya. Yan po yung aim natin. To glorify, to worship the Lord, and to thank Him for all His goodness sa ating lahat. So, salamat po sa Panginoon, no? At binigyan tayo ng kalakasan upang mapakinig ng kanyang mga salita. So, sa umagang ito, sa araw nito mga kapatid, isang panibagong buhay na naman ang ating igugugol para mapakinig ng kanyang mga buhay at banal na salita. So patuloy tayo sa ating pag-aaral. Yun po yung tinatawag na knowledge. No po? Yun po yung tema natin sa buwan na ito ng Marso. Ito po ay pinangungunahan na po ng ibang mga kapatid ang patungkol sa kaalaman o knowledge. So bago po ang lahat, atin pong basahin yung mga salita ng Diyos na nasusulat sa ikalawang Pedro chapter 1 verse 1 hanggang sa verse 7. Atin pong bigyan paggalang mga kapatid yung mga salita ng Diyos sa magitan ng ating pagtayo at sama-sama natin itong babasahin. Sabay-sabay natin basahin yung mga salita ng Diyos upang malak natin ano yung kanyang nais. Okay po? Tayo po sandaling lumukot manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mga salita ng aming nabasa at aming narinig. Nawa Ma, sa magitan ng banal na Espiritu, gabayan niyo po kami, buksan ang aming puso at isipan upang ito'y tumimo at manawaan namin at magiging isang kaalaman ito dakilang Diyos upang kami ay sa aming paglilingkod, pamumuhay sa sanlibutan ito, maalam kami kung paano namin ito gagawin na maging matatag kami, Panginoon, sa aming paglilingkod sa inyo. Samahan niyo po kami sa magitan ng Banal na Espiritu na siya magturo at magpaalala sa amin sa mga bagay nito. Gamitin niyo po ang iyong lingkod bilang iyong bibig upang maipahayag sa amin ang iyong nais na salita na aming marinig. Ito lamang ang pinapasalamatan at ang lahat ng kapuri binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y maupo mga kapatid. So dito po, ito po yung sulat ni Apostol Pedro sa ikalawang Pedro, no, chapter 1. Ito yung mga reminder sa atin bilang mga anak ng Diyos. Si Apostol Pedro, isa sa mga apostol ng ating Panginoon, no, sabi diyan sa verse 1, Panginoon, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. No, Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Si Jesus Christ is God and Savior. Hindi lang siya tao, kundi siya ay Diyos at tagapagligtas ng ating mga buhay. So sabi dito, tayo ay mga binibiyayaan, no? Sa verse 2, binibiyayaan tayo ng kapayapaan na naway dumadami sa atin. At sabi pa niya sa verse 3, ipinagkaloob sa atin ang kanyang banal na kapangyarihan. Ano yun? Ang lahat ng mga bagay na nauukol. No? Pasuyo po sa verse 3, Sister Joy. Samahan po tayo ng Sister Joy at Sister Kat, Sister Cherry sa ating pag-aaral na yun. Salamat po sa inyong dalawa.
So sabi dito, no, yamang pinagkaloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. No, binigay sa atin ng Diyos nung ating tinanggap siya bilang Diyos na pagligtas. Ipinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay na related sa ating buhay at sa kabanalan. So mayroon tayong tinanggap mula sa Diyos. Mayroon siyang binigay sa atin para tayo ay mamuhay sa ating pamumuhay at sa ating paglilingkod na ayon sa kanyang kalooban. Mayroong binigay ang Diyos sa atin. Di natin yan nalalaman ngayon. Pero malalaman natin pagkatapos ng ating pag-aaral. Sa pamamagitan ng pagkakakilala sa Kanya. Noong tinanggap natin si Kristo bilang Diyos na pagligtas, we partially know God. Bahagya pa lang yung pagkakakilala natin sa Kanya. Partial beginning pa lang yun sa ating pagkakakilala sa Kanya. Pero, in that beginning, ipinagkaloob sa atin yung Kanyang kayamanan. No? Napakaganda, no? Noong nakilala natin si Kristo, na siya'y namatay, nilibing at nabuhay maguli, yun pa lang yung alam natin. Pero sa pagkaalam natin na yun, pinagkalooban na niya tayo na maging mga anak ng Diyos at pinagkalooban niya tayo na maging mayayaman. No? Yan po, lahat ng mga bagay. Sa verse 4, dahil dito, dahil na doon sa mga pinagkaloob niya sa atin, no? Dahil dito sa kanyang pinagkalooban din niya tayo ng kanyang mahahalaga sa verse 4. Mga mahahalaga at napakadakilang pangako. Hindi lang tayo pinagkalooban ng dunong ng kayamanan, kundi binigyan din tayo ng kanyang mahalaga at napakadakilang pangako. Mga promises ng ating Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Ganon kamahal ng Diyos yung mga tumatanggap sa Kanya. Binibigyan tayo ng very important at precious na mga promises sa ating buhay nung ating tinanggap siya upang sa pamagitan ng mga ito, upang sa pamagitan ng mga mahalaga at mga dakilang pangako at mga kayamanan ay makabahagi naman tayo sa kabanalan mula sa Diyos. Kailangan nating maging banal. No? Kasi ang mundong ito, yung buhay natin na wala kay Kristo, nakataan yan sa impyerno. Dahil yan ay nasa kabulukan. Dahil yan ay patay sa harapan ng Diyos. Yan ay dahil sa masasamang pita. Kaya, sa verse 5, ito yung subject. Ito yung buong subject ng 7 buwan from February to August na mag-aaral tayo patungkol dito sa ating pananampalataya. Kaya sabi ito, oo, at dahil din dito. O ano ba yung dahil? Balik-balikan ito yung dahil dito. Ano yung naging dahil? Dahil din dito, dahil din doon. Sa verse 4, sa verse 3. Una sa verse 3, lahat ng mga bagay na uukol sa kabuhayan. Verse 4, lahat ng mga pangako at mahalagang pangako. Dahil doon sa dalawang yon, mayroon tayong gagawin. Ng buong sikap, with effort, no? With buong sikap, ay pamahagi ninyo sa inyong pananampalataya. Di ba, mayroon tayong faith, mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. At dahil sa pananampalataya ito na we partially know God, know Jesus, dagdagan natin. Hindi lang natatapos sa bautismo, hindi lang natatapos sa faith, kundi from faith unto faith. Pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Magpatuloy tayo sa ating pananampalataya. Hindi lang siya faith alone, hindi lang siya faith only. Kundi sabi dito ni Pedro, ay buong sikap na ipamahagi o add into your faith. Una, kagalingan. Yung tema natin ng February. Yung virtue, goodness or moral excellence. Yung pamumuhay natin na mabuti, na maayos, na nakasunod sa nais ng Diyos. O yung buhay na nakikita sa atin, yung kabaitan ng Diyos. Yun po yung shortcut noon, ng kagalingan. Nakikita sa atin yung buhay ni Kristo, na siya'y mabait, mabuti, at mapagmahal. Yun yung shortcut, yun ang kahulugan dun sa kagalingan. Moral excellence, na makita sa ating mga Kristiyano,
kung ano ang buhay ni Kristo. Hindi yung pasaway, hindi yung masuwain, hindi yung magulo, kundi maayos na pamumuhay na base sa ating Panginoon. At number 2, mula sa kagalingan ay ang kaalaman. Ayan, yung naka-highlight na yellow. Kaalaman. Ito yung isa sa pinakamahalaga. At sa mga sunod na buwan, pagpipigil, pagtitiis, kabanalan, mabuting kalooban sa kapatid at pag-ibig, lahat ng mga kapatid connected. Yan ang hindi pwedeng kukuha ka lang ng isa dyan. Kundi lahat dapat yan ay mag-manifest, makita sa ating pananampalataya. Pabalik po, Sister Joy, dun sa first slide. Pinakaunang slide. Makita sa ating pananampalataya, which is the foundation. Faith is the foundation of our Christian life. We live by faith. Anong karugtong? Not by sight. Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Hindi natin nakita si Kristo. Sino nakakita kay Kristo? Walang nakakita sa Diyos. Di pa natin nakita si Kristo, yung mga apostol lamang. Kaya sa atin, mga anak ng Diyos, nabubuhay tayo sa pananampalataya. At sa ating pananampalataya, paano natin mapakita na tayo mga anak ng Diyos? Una, makita sa atin yung virtue, makita sa atin yung knowledge, makita sa atin yung self-control, makita sa atin na mayroon tayong perseverance, may godliness, may brotherly kindness, at higit sa lahat, pinakamubong sa lahat ng ating pag-aralan ay ang pag-ibig. Yan ang pinakabubong, pinakatuktok, pinaka-summary, pinaka-binder ng lahat. Kasi kung wala kang pag-ibig, useless ang inyong knowledge mo, useless ang inyong self-control mo kung wala kang pag-ibig. No, mga kapatid, ano yan? Na-sandwich ng faith at love yung mga bagay sa gitna. Kaya mahalaga po ang pag-ibig. So, sabi ni Apostol Pablo, no, bakit ba tayo tinawag? Bakit ba tayo nagiging mga anak ng Diyos? Kailan ba tayo nagiging anak ng Diyos? Sabi dito sa John chapter 1 verse 12, wala po dito sa ating slide, no? Basahin ko lang po kung kailan tayo nagiging anak ng Diyos. Pasensya na po ha, kung hindi tayo ito, hindi tayo anak ng Diyos. Sabi dito sa John 1:12, datapwat ang lahat ng kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan. Ulitin ko po, datapwat ang lahat ng sa kanya ay Kristo na tumanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Sino yon? Yung mga nagsitanggap. Sino pa? Yung mga nagsisampalataya. Those who believe in Jesus Christ and accept Him as Lord and Savior ay ginawang binigyan karapatan maging sons and daughters of God. Yun lang sila. Outside that, hindi ko alam. Hindi natin alam kung anong anak sila. Pero sabi ng mga nagtuturo, dalawa lang ang ama dito sa ating buhay. Amang Diablo at amang Diyos. John chapter 8 verse 44. So yun po yun, maging anak tayo ng Diyos. Dahil mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid, tayo ay binigyan ng Diyos na magiging, sa Efeso po, Sister Joy, tayo nilalang kay Kristo, sabi ni Apostol Pablo, Efeso 2:10, sapagkat tayo kanyang gawa, no, tayo mga ginawa niya, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Dito dapat, yung kanina, yung mga na-sandwich kanina ng love at faith, yun ay good works. Kailangan makita sa atin yung tunay na good works. Ligtas na tayo, yes, ligtas tayo ng Diyos. Pero kailangan makita sa atin yung mabubuting gawa. Kasi nga tayo ay ilaw at asin ng sanglibutan. Paano na makita ng tagalabas ng mga hindi mananampalataya yung mabubuting gawa ng Diyos kung hindi ito nakikita sa atin? Kaya tayo yung ginagamit ng Diyos
na mga anak niya upang may pagpatuloy ang kanyang misyon na may pakita natin sa mga tao ang mabuti at kabutihan ng Diyos, ang mga good works. Dito tayo gagawa, mga kapatid. Sa ating pananampalataya, makakagawa tayo. Dahil inihanda ng Diyos ito para natin gagawin. Hindi yung gawa na magliligtas sa atin. May mga ibang tao, gaya ni Cornelio sa Acts chapter 10. Si Cornelio ay isang mabuting tao. No? Si Cornelio ay isang sumasamba sa Diyos. Si Cornelio ay mabuting tao, tumutulong sa mga mahirap, nagbibigay sa mga nangangailangan. Siya ay nananalangin, talo pa nga tayo. Masigasig siya sa paglilingkod sa Diyos. Pero ligtas ba siya? Hindi siya naligtas. Pero nakarecord sa Diyos yung kanyang ginagawa. Pero hindi siya naligtas doon. Kundi, ang anong ginawa ng Diyos? Ginising niya si Pedro na mahimbing ang tulog. Sarap na nga ng tulog ni Pedro eh. Nanaginip na siya ng pagkain. No, mga pagkain yung kanyang pinaginipan. Ministor mo pa ng anghel. Uy Pedro, puntahan mo si Cornelio. Kailangan ng Diyos maligtas yan. Ituro mo sa kanya yung tamang kaalaman para siya maligtas. Kaya si Pedro, no, papungas-pungas pa, sumama sa dalawang anghel, sa dalawang tao na inutos ng Diyos, yung mga katulong ni Cornelio. At dinala si Pedro doon upang ibahagi yung kaalaman patungkol sa kaligtasan. Ano yung kaalaman na yun? Na si Kristo, tunay na Diyos, si Kristo ay namatay, nilibing at nabuhay maguli, at siya yung tagapagligtas. At ang buong sangbahayan ni Cornelio ay sumampalataya at sila ay nabautismuhan sa ikapagpapatawad ng kasalanan. Yun po yung resulta sa kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi yung ating good works. Walang silbi yun. Kahit dito ka pa matulog, pero hindi mo tinanggap si Kristo, walang silbi yun. Kahit dito ka makatira sa kapilya, at hanggat di mo tinanggap si Kristo, hindi ka pa rin maliligtas. So kailangan din si Kristo. At yung mga gawa natin, mga kapatid, sabi dito sa James, o si Apostol Santiago naman, anong pakikinabangi, mga kapatid, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang gawa, o wala siyang gawa. Yung faith natin, walang manifestation, walang nakikita yung ating pananampalataya. Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang yan. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay. O yung faith natin, pagkatapos natin mabaptize, hindi tayo nagpatuloy, hindi na tayo sumasamba, hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nanalangin, hindi tayo sumasali sa hindi tayo umatid ng pananambahang gawain, sana hindi pa yan patay. No? Diyos ang nakalam kung kailan yan patay. Pero sabi dito, maliwanag, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu, hiwalay sa espiritu ay patay. Gayon din naman, ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. No? Kailangan na natin magpakita as Christians ng good works. Yung mga wala pa kay Kristo, hindi tayo nire-require nitong mabuting gawa. Ang kailangan natin ay si Kristo muna bago tayo makagawa. Tayo yung binigyan authority ng Diyos para gumawa ng mabuti. Hindi yung tagalabas. No? So next slide po. So ano ba yung pag-aralan natin? What is knowledge? What knowledge means? So sabi sa mga naunang nagsasalita dito patungkol sa knowledge, no? Malawak kasi itong knowledge. Bigyan natin ng emphasis. Sabi ni Apostol Pedro sa 2 Pedro 1:5, yung binasa din kanina, yung knowledge na tinutukoy doon is, sa Greek word is gnosis. Gnosis. Ibig sabihin yan ay, knowledge signifies in general intelligence or understanding. General intelligence or understanding. General knowledge of Christian religion. Sabi ni Strong definition, it is the act of knowing that is by implication knowledge.
knowledge or science. No, maaari siyang material, maaari siyang spiritual, general. Spiritual at material knowledge. Yung science, di ba? Paano natin nalalaman na yun palang mga dahon ng puno ay nagbibigay ng oxygen? Di ba? Sa pamagitan ng science na pag-aaral natin. Paano nalalaman ng dahon din palang yun na nagbibigay ng oxygen, siya yung sumisip-sip ng mga carbon dioxide? Yung mga lumalabas sa ating mga katawan, siya yung sumisip-sip noon para i-convert into oxygen na babalik sa atin. Paano tinalalaman yun? Di ba sa science yun? Pinag-aralan. So isa yun. Yun ang gnosis. Ito yung tinutukoy ni Apostol Pedro. Mayroon din isang klaseng knowledge na tinutukoy naman si Apostol Pablo. Ito naman po ay epignosis. No? Epignosis. Sabi sa Philippians chapter 1 verse 9. Basahin ko lang po yung Philippians chapter 1 verse 9. Sabi dito, mga kapatid, at ito'y idinadalangin ko na ang inyong pag-ibig ay lalo pang sumasagana nawa sa kaalaman at sa lahat ng pagkakilala. No, nawa sa kaalaman, yung full knowledge, sabi dito yung precise and correct knowledge. Kung mayroong precise and correct knowledge, mayroon ding hindi precise, mayroon ding hindi tama. So mag-iingat tayo sa mga natutunan natin sa paligid. Sabi sa Strong, it is full discernment. No? Buong pagkakilala, buong pagkakaalam. Yan ang panalangin ng mga apostol sa atin. No? Full discernment. Often used to describe a profound experiential knowledge of God or Christ, pinakamalalim na kaunawaan natin sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya kung mahalaga ang malaman natin, ano ba yung dapat nating malaman? Yung knowledge na ninanais ng Diyos sa ating malaman. Sabi ni Dr. George Brunk the Sickle, next slide po. Before you can do right, you have to do wrong. Ay, balik pala. Before you can do right, you have to know right. Bago mo magawa ang tama, dapat alam mo kung ano yung tama. Paano malalaman ang tama? Siyempre, kailangan mong pag-aralan. Alamin ang tama. Yung bata, hindi niya alam kung alin ang tama at mali hanggang di natin siya natuturuan. Yung bata, hindi niya alam. No, malala ko dati yung anak ko, si BL. Kaya wala tayong dispenser. Bakit? Alam mo kung bakit wala tayong dispenser? Hindi mo alam. May dahilan yan. Si BA ang dahilan yan. Bakit? May dispenser sa baba. Lumapit yung bata. Tinulak yung kulay pula. Sunog yung, napaso yung buong kamay ng bata. Kaya wala tayong dispenser. No? Dahil hindi alam ng bata kung ano yung pula at yung blue. Hindi tinaituro sa kanya. So kailangan natin malaman ano yung mga bagay na ito. Sabi ni Christ sa mga alagad, yung mga nadaanan ni Kristo nung pagsimula ng kanyang ministeryo, sabi niya, "Come, follow me." Sabi niya, sabi ni Santiago, ni Pedro, "Come, follow me, and I will show you how to fish for people. I will show you how to fish men." Turuan ko kayo kung paano mangisda ng tao. Mangingisda sila. Paano nga pala yung pangisdahin ng tao? Lambatin ba natin yung mga tao? Lambat yung alam nila kumuha ng isda No? Come, follow me. Pero nang ginawa nila, sumunod sila. Sumunod lang sila kay Kristo. At doon nila natutunan kung paano maging malakaya ng tao. Kung paano mangisda ng tao. Hindi nila nilalambat yung tao. No? Tinuturuan sila ni Kristo. Pero, mayroong unang ginawa. Ano unang ginawa? Pagsunod. Maraming napapahamak sa hindi sumusunod. Dahil sa mga hindi sumusunod, hindi rin natututo. Kaya kailangan nating sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Now, how to gain knowledge? Para natin ma-acquire yung knowledge na ito. How do we know how to live as God want us to do? Want us to live. Paano natin malalaman kung paano tayo
Paano ang nais ng Diyos na makapamuhay tayo dito sa sanglibutan ito. Na ang sanglibutan ngayon ay punong-puno ng kasinungalingan, punong-puno ng kahalayan, punong-puno ng pandaraya, punong-puno ng panlalait. Yan po ang katotohanan sa sanlibutan ngayon. At nakasulat yan sa Biblia. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 hanggang 2, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ito yung huling panahon natin ngayon. We are in the last days, mga kapatid. At after the last days, yan yung ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesucristo. Sabi dito, nasa mga huling panahon, ang iba sa inyo ay magsisitalikod sa pananampalataya at mga karinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Sa pamamagitan ng pagpapaibabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinihiruhan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Yan po yung nangyayari ngayon, mga kapatid. Paano tayo mabubuhay ngayon ito as Christians? Na dati ang buhay natin kagaya nila, okay lang yan na magsama hindi kasal. Okay lang yan na manguha ng ibang kumuha ng ibang asawa. Okay lang yan na magsama maghalikan yung babae, ang lalaki, babae. Okay lang yan magpakasal. Yan yung kasinungalingan ngayon nasa paligid natin. Nakalagay, hayag ang sinasabi ng Espiritu. Sinabi na ito noon at nangyayari na ngayon. Huwag tayong magtaka kung bakit ganun ang takbo ng sanglibutan ngayon. Ang kailangan natin gawin is alamin kung paano tayo mabuhay sa gitna ng mga kasinungalingan, sa gitna ng mga kahalayan, sa gitna ng mga kasamaan, mga kapatid. No? Marami ang tumalikod. No? Maraming mga kapatid na hindi na nagpatuloy. Bakit? Kasi kulang ng kaalaman. Kinulang ng pag-aaral. Kinulang sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sana hindi tulong. At makinig. Kailangan makinig sa salita ng Diyos. Huwag niyo akong tingnan. Pakinggan niyo yung salita ng Diyos at basahin. Kaya nga, alam niyo po ba yung paggawa ng slide, yung presentation? Pinagpuyatan ko yan ng mga tagapagsalita. Pinagpuyatan nila yan. Pinaghandaan nila yan para sa atin. Kaya bigyan natin ng halaga. No? Halos isang buwan nag-internalize yung mga nakaschedule na magsasalita para sa atin. Kaya kung matamaan din tayo, hindi yan sinasadya para sa iyo. Kasi hinanda na yan para sa lahat. No? Hindi tayo tinutumbok. Pero ang salita ng Diyos ay magtutuwid sa atin. No? At yung nalalaman natin where to grow in our understanding of the truths of the faith at to translate. No, ano natutunan natin? I-translate natin yan sa ating buhay into action. Accurately translate into action. Yung natutunan natin dito, dapat paglabas natin sa kapilyang ito, makikita sa ating buhay mula Lunes hanggang Sabado. How to gain knowledge? Sabi dito sa John 14:26, datapwat ang mga aliw sa makatuwid baga ang Espiritu Santo na susubuin ng Ama sa aking pangalan. Siya magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa lahat ng sa inyo ay aking sinabi. Paano ngayon ang Holy Spirit makapagturo sa atin ng lahat ng mga bagay? Paano ngayon ang Holy Spirit na makapagpaalala ng lahat ng sinabi ni Kristo sa atin kung hindi tayo nakikinig? Kung hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Kung hindi natin binigyan ng halaga yung salita ng Diyos? Paano? Para lang yan kung estudyante ka, maliban sa binabayaran mo yung teacher mo ng manok, hindi ka papasa kung hindi ka pumapasok. Hindi lang yun. Pag pumapasok ka, kailangan ka mag-aral. Kadalasan na yun sa mga anak natin, sa mga bata, hindi na nagsusulat. Hindi na rin nagbabasa. Pandaraya ng diablo yan para
Huwag natin sabihin, mapupunta sa walang alam. Kasi nga, iba yung kanilang focus ngayon. Iba ang focus ngayon na tinuturo. Kasi alam ng diablo ano pala to, masigasig itong mga Kristyano. Bigyan mo ng panibagong strategy. Lagi kong panoorin ng TikTok. Lagi kong papanoorin ng mga nasa cellphone. Doon sila mag-focus para di sila magbasa ng Bible. Nangyayari nga, galing ng diablo, no? Doon gumaling yung diablo, kapatid. Sabi ng diablo, nadami naman ako dyan, ah. Pero nadaya tayo. No, yung mga bata, bihira na lang ang bata ngayon na nagsusulat at nagbabasa. Alam na namin yan. Nasa ano yan ChatGPT lang yan. Isang pindot mo lang, alam na lahat. Delikado po yun. Alam niyo bang sinubukan ko mga kapatid? Yung ChatGPT. Si Brother Ronald, isa din yan sa gumagamit ng technology. Maganda siya gamitin sa kung magandang purpose. Pero hindi siya maganda, lalo na sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi marami siyang, yung ginagamit ng ChatGPT, Brother Ronald, tama, di ba? Correct mo ako. Galing din yan sa sistema ng compute, ng mga input, ng mga lisensyadong mga nagbibigay ng mga informasyon. Kinukuha na niya yan. Pag nagtanong ka, subukan niyo po. Nagtanong ako, mas mabilis pa sa alas 12 yung sagot Di pa ako tapos magtanong, nagsagot na siya. Kasi kinukuha yan ng mga information. Pero hindi siya, maaaring reliable siya sa mga general science. Pwede siya doon. Pero sa faith, hindi niya naibibigay yung tama. Meron po, sinubukan ko siya. Sabi ni Mrs., kinakausap mo na yung cellphone mo. Sinubukan ko lang yung ChatGPT. Di niya kaya ipaliwanag yung faith. Di niya kaya ipaliwanag yung knowledge. Paulit-ulit lang siya ng binibigay. So hindi siya reliable. Sinubukan ko lang para malaman natin kung pwede siyang gamitin. Pero hindi siya magandang gamitin para sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kasi general, kumukuha siya ng mga information sa iba't ibang dako ng World Wide Web. Delikado. So mga kapatid, mag-gain natin ang knowledge, number 1, sapagkat sa ganitong bagay, kayo tinawag, tayo ito. Na si Kristo ay nagbata dahil sa atin, na tayo rin naman ay iniwan ng halimbawa upang ating lakaran o ating sundin yung mga hakbang ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo yung ating perfect example. Hindi ito kayang ibigay ni ChatGPT. No, di niya kayang yung example ni Kristo, di niya kayang ibigay.